Magandang araw mga kausap! Welcome sa isa na namang kwentuhan dito sa Usap Tayo Podcast. Ito ang inyong paboritong kausap, Blas Atea Dinila. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang seryosong issue na talamak sa digital age. Ito ay ang cyberbullying. Ang cyberbullying ay isang anyo ng pang-aapi na nangyayari online. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng masasakit na komento, pangiinsulto, pananakot, pagpapakalat ng maling impormasyon, o kahit paninira ng reputasyon ng isang tao. Karaniwan itong nagaganap sa social media, messaging apps, forums at madalas hindi agad napapansin ng iba ang epekto nito. Ayon sa isang pag-aaral ng UNICEF, isa sa 3 kabataan sa buong mundo ang nakararanas ng cyberbullying at marami sa kanila ang naaapektuhan ng malubha. Sa Pilipinas, base sa isang study ng DQ Institute, 74% ng mga kabataang Pilipino ang nakararanas ng online risks, kabilang ang cyberbullying. Hindi lang basta online issue ang cyberbullying, may totoong epekto ito sa buhay ng isang tao. Maraming biktima ang nagkakaroon ng anxiety, depression, at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Sa isang pag-aaral ng National Center for Biotechnology Information, ang mga biktima ng cyberbullying ay may mas mataas na posibilidad na makaranas ng mental health issues at suicidal thoughts. May mga pagkakataong naaapektuhan din ang kanilang relasyon sa pamilya at kaibigan, pati na rin ang kanilang performance sa trabaho o paaralan. Sa matinding kaso, ang cyberbullying ay nauugnay sa pagpapakamatay, lalo na sa mga kabataang hindi nakakahanap ng sapat na suporta. Dahil hindi natin alam kung sino talaga ang nasa likod ng bawat username o profile, mahalagang mag-ingat sa ating mga ginagawa at sinasabi online. Minsan, ang isang simpleng komento ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa iba nang hindi natin namamalayan. Ayon sa isang survey ng Pew Research Center, 59% ng mga teenagers sa buong mundo ang naniniwala na ang cyberbullying ay isang seryosong problema. Ang pagiging ligtas sa internet ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa cyberbullying, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng respeto sa digital world. Ang cyberbullying ay hindi lang problema ng individual, kundi isang isyu ng buong lipunan. Sa Pilipinas, may mga batas na nagpaparusa sa cyberbullying, tulad ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o ang RA 10175. Ngunit patuloy pa rin dumarami ang kaso nito. Ang edukasyon tungkol sa responsible social media usage ay isang malaking hakbang upang mabawasan ang insidenteng ito. May mga organisasyong tumutulong sa mga biktima ng cyberbullying, tulad ng Bantay Internet PH. Mga kausap, sa isang mundong konektado sa internet, maging maingat tayo sa ating mga ginagawa online. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng ibang tao, kaya piliin natin maging mabuti at maingat sa ating mga salita. Ang cyberbullying ay isang seryosong problema at ang pagiging responsable nating lahat ay makakatulong upang mabawasan ito. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na serye. Dito lamang sa Usap Tayo Podcast. Maging ligtas tayo online mga kausap.